Yung pinakabagong 3D printer ni Bambu Lab, ito ang H2C Combo. Today, i-unbox natin to para matry na natin. Nabili ko nga pala ito sa Maker Lab Electronics. So far, ito yung pinaka high-end kong 3D printer ngayon. Bakit high-end? Pag-usapan natin mamaya. Unbox muna natin. Spool holder, tools, hot end, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6. PTFE tube at saka silica gel. Very important na basahin ang manual kung ikaw ay hindi sanay mag-unbox at setup ng 3D printer para sure na walang masira, lalo na yung mga bagong 3D printer, merong ibang kinakabit or ginagawa sa kanila. Madali lang mag-setup ng 3D printer, halos pare-pareho lang yung pag-setup. Ang pinakamatagal lang naman dito ay yung pagtatanggal ng mga nag-hold dun sa mga parts para hindi masira during shipping. Ang nilalabas ko dito ay ang AMS kasi combo unit ito para yun sa multicolor printing. Kailangan tanggalin lahat ng screws na may red mark, yung mga foam at saka yung mga tape. May mga foam sa ilalim ng plate na later pa matatanggal pag sineset up na yung 3D printer. Nagbasa ako ng manual ulit kasi yung nasa likod, para gumana yung 3D printer ay kailangang ikabit. Itong safety key. Ito yung bago sa mga H2 series na 3D printer. Kapag hindi yung nakalagay, hindi mag-on yung 3D printer mo. Nasa loob ng AMS yung power cable. Pati yung mga PTFE tube para sa AMS. Maganda tong AMS2 Pro kasi sobrang bilis na ng motors nito. Mabilis magpalit ng color and dryer din yan ng filament. Ito naman yung spool holder. Ang daling ikabit. Kakabit ko lang yung mga PTFE tubes. Tapos next naman ay yung power cable para magamit ko na yung 3D printer. Gumawa ng Bambu Lab account para madali na lang mag-set up. Kailangan nakakonect sa Wi-Fi ang 3D printer at meron ka din dapat nung application, yung Bambu Handy app sa phone. Gagamitin mo itong pang-scan nung QR code sa printer. Madadagdag na sa account mo yung 3D printer na to. Kumpara sa ibang Bambu Lab 3D printers na EMS lang yung isi-set up mo pang isa, dito naman ay kailangan ding i-set up yung induction hot end rack. Itong nasa kanan. Mag-i-install pa lang tayo ng mga induction hot end. Merong available na 5, 3.4, 1.2, 1.6. Ang daling i-install, magnet lang yung attachment at hindi siya basta-basta natatanggal. Ang kinaganda nitong hot end rack na to, kung gusto mong magpalit ng mga iba't ibang nozzle size, limbawa 0.4 to 0.2 to 0.6, ay hindi mo na kailangang magkalas ng hot end kasi pipiliin mo na lang siya sa slicer at makakapag-print ka na ng ibang nozzle size. Ang special dito sa H2C ay less waste. Konti na lang kasi yung kailangang i-purge kasi bawat filament ay naka-assign sa bawat hot end. Itong rack sa kanan ay may 6 na slots. Pero 5 lang yung malalagay mong hot end. Bakit ganito? Kailangan blanco yung isa kasi meron pa tayong isang hot end dun sa may print head. Yung blankong isa ay para may mapaglagyan habang nagsiswitch ng hot end. Ano bang special sa mga hot end na to? Bakit ganito yung itsura? Induction hot end sila. Alam mo yung nasa induction cooker? Diba ang bilis uminit nun? Ganon din dito. Kasing tagal uminit katulad dun sa mga lumang printers ni Bambu Lab. Para pagdating sa multicolor or multi-filament 3D printing, hindi ganun katagal yung switching. Makikita niyo dito na may kanya-kanya ng slots yung ating mga hot end. Ganun lang siya kadaling i-set up. Ngayon naman ay yung AMS na. Dito sinasabing i-adjust yung mga PTFE tube, pero okay na yung default. Pwedeng ilagay na lang natin, then kailangan nating maglagay ng isang filament. Bambu Lab filament itong green na to at mababasa ito ng AMS, kaya yung details niya ay malilipat agad sa 3D printer. After nitong pag-setup natin ng AMS, ay kailangan nang i-update ang firmware ng 3D printer. Kapag nag-update ka ng firmware ng printer, make sure na i-check din kung may update ang slicer. At kailangang i-update rin yon. After mag-update ay pwede na tayong mag-test print. Pinili kong i-print ay itong color fidget. Ang file na to ay kailangan ng 5 colors. So pinuno ko yung AMS ng 4 at isa dito sa external spool. Dahil hindi Bambu Lab filament yung 4 na nilagay ko, ay kailangan ko pang mag-set up ng profile nila isa-isa. Basic step to na nakakalimutan ng iba. Kahit gaano ka high-tech ang 3D printer, umali ang filament profile, pangit ang kalalabasan. Meron nga palang window sa magkabila ang side, so pwede mo ditong masilip yung print mo maliban dun sa harap. Pansinin natin tong pag-color change ng file na to. Pagkapalit ng color, pupunta sa prime tower, pupunta sa print, pupunta ulit sa prime tower. Itong pag-retract ng AMS2 Pro ay napakabilis. Ang retraction ng filament ay kasabay ng pagpapalit ng hot end. Kaya hindi mo masyadong ramdam yung pagpapalit ng hot end. Ngayon kung nakita nyo yung print head ay lumipat na sa may prime tower, habang hinihila papunta sa extruder itong next filament ay umiinit na yung induction hot end. Once na-reach na yung gusto niyang temperature ay magpe-print na ito sa prime tower, pupunta sa print ulit at babalik sa prime tower ulit. Ito yung time-lapse ng ating print. At tignan nyo kung gaano kakonti ang naproduce niyang waste. Sa single nozzle na 3D printer, mas marami pa dyan yung waste na naproproduce. Bukod sa Vortec hot end system, ang H2C ay dual nozzle. Huwag natin tong kakalimutan. Kung dalawang material o filaments lang yung gamit mo ay sobrang bilis ng pagpapalit ng colors. Bibili ka ba nito?